Magandang oras mga ka-art lover. Meron tayong picture dito ng senatorial survey at well, napansin niyo ba ang mali dito? May mali sa survey. At ano ito? Well, Kibuloy ang ating topic ngayon. Si Kibuloy ay ito. Ayon sa survey ay pangatlo daw na preference ng mga taong bayan, ha. Pangatlo daw sa lahat ng senatorial bid. Lahat ng kandidato ay pangatlo si Kibuloy sa survey. Bakit nangyari? Anong nangyari? Bakit naging pangatlo? Okay, so eto, merong mali Ayan. Atin nga yan i-close up kung bakit mali yan. Eto, close up natin to ito. Kibuloy. Ayan. Anong mali dyan? Number 3. Pangatlo si Kibuloy sa survey. Nangunguna sa kanya si Bato. And then Marcolita number 4. Tama kaya to? Pero itong pagkakamali ng nag-edit nito, tama nga, Apollo Kibuloy, pero ang itsura ay mukha ni Bongo. Kaya katatawanan tong na to survey na to, kasi imbis na okay na ay nakalimutan yung mukha ni Bongo, palitan ng mukha ni Kibuloy. Kaya ito, number 1 daw si Bong Revilla. Totoo ba ito? De La Rosa number 2, Kibuloy number 3, Marcolita, Willie Ong, ganon. Richard Mata, hindi ko yata narinig tong mga pangalan na to Chavit Singson, nagano na ito, umatras na dahil mayroong pneumonia. Aba, Philip Salvador, parang ibang survey to So eto, isa pang picture ito, mas malinaw to. So ito, number 3, Kibuloy ang nakalagay Number 3 daw na choice of the people ayon sa senatorial survey. Pero ang itsura ay Bongo. Nakakatawa naman yan. Talagang may pag-asa pa pala si Kibuloy na Dito natin malalaman na kahit mga posters at mga post sa Facebook ay ini-edit, pinapalitan yung pangalan na Bongo ginawang Apollo Kibuloy, pero ang itsura hindi napalitan. Napakapalpak naman ang nag-edit nito. Ngayon si Kibuloy ay humarap sa sa korte sa kanyang kasong sex trafficking at nagkasakit daw ng ubo. Magkasakit din pala ang magkasakit din pala ang Diyos. Okay, so dahil sa diskontento tayo sa yung isang post na yun, ay ito, tingnan natin to kung sino bang talagang number 1. Well, dito sa ibang survey to galing sa SWS. Irwin Tulfo ang nanguna pangalawa si Soto, Lacson, wala si Bongo dito Marcos Aimee, Duterte, Marcolita. Aba, narito si Bato. Meron pa palang Ubuto dyan. Nandito din yung Paulo Duterte, yung connected sa magnetic lifter. Bakit kaya merong nagbuto niyan? Panoorin pa natin, tingnan natin sa ibang lista ng survey kung ganun pa rin. Ito, piliin natin to. Tulfo pa rin number 1 Oops, nandiyan na si Bongo pero wala pa rin si Kibuloy. Aba, Lito Lapid lumabas dito. Maka-China din to. Ito Francis Tolentino, maka-Kibuloy ito
So hindi pa final tong mga survey na to. Baka mga post lang ito ng mga fake news, ng mga trolls. Mga trolls lang itong gumawa nito eh. Paano manalo yang si Bongo at saka si Bato eh, mga DDS yan eh. At isa pa membro ng QGC. Pwede ba yun? Administration. Benhur Abalos, Abi Binay, Pia Cayetano. Okay naman ang mga linya to eh. Kasi magagaling to eh, Ping Lacson. Kaya nga lang narito si Lito Lapid. Manny Pacquiao, siguradong panalo yan eh. Aba, narito rin pala si Tolentino. At saka anak ni Villar, oh. QGC din to. Kaya dalawa dapat dito, hindi buto eh. So eto, makikita natin sa ano na to, sa pinalabas nila na post. Siguro eh, pinagalitan na ni Kibuloy yung nag-edit nito eh. Hindi napalitan yung itsura, yung mukha ni ni Bongo, kakatawa. Kaya yan, sa ngayon, ayon sa mga balita sa report, si Kibuloy ay tanggalin na sa listahan ng mga kandidato sa pagkasenador. Yan ay ayon sa Supreme Court mismo. Kasi ang Comelec hindi siya tinanggal eh. Hindi siya nuisance, hindi siya walang kaso sa tingin ng Comelec. Sino kayang sa Comelec, Sino kaya ang chief diyan? Bakit hindi nila napansin na baka hindi nila alam na napakaraming kaso si Kibuloy tapos kakandidato? Paano kung manalo yan? Meron ng sex trafficker sa Senado, meron na ring pedophilia, at meron na ring rapist. Naku, katatawanan ang Senado niyan kapag merong ganyan. Isang basket na kamatis, mahaluan ng isang kamatis na lata na sira na, lahat ng kamatis ay mahawaan. Kaya Comelec, tingnan nyo muli ang application ni Kibuloy. Bakit pinasok nyo sa lista, tinanggap nyo ang ganyang application? Kaya ayan tuloy, Supreme Court nang diyan eh. Dahil merong nagreklamo na isang attorney na kumandidato din. Kasi yung attorney na nuisance siya eh. Na wala siyang criminal case, si Kibuloy meron, hindi na nuisance. Kaya mga kababayan, halal ba kayo ng senador na mayroong napakaraming kaso? At hindi lang yan mga na kaso eh, immoral. Lawmaker yan eh. Kapag nahalal yan, lawmaker na yan. Tagagawa ng batas. Sabi nga, lawmaker is a lawbreaker. So pwedeng ganyan si Kibuloy. Kaya ingat kayo ngayong eleksyon mga kababayan. Baka magkamali kayo ng isulat, ay magkaroon kaagad ng masamang tinapay sa Senado kapag nanalo yan eh. Manalo yan eh kasi bumibili ng boto yan eh. Isa pa, meron na siyang maraming membro sa QGC plus bibili pa, manalo talaga yan. Kaya Supreme Court na ang gumawa ng paraan. Yan ang abangan natin. Okay, so ako'y paalam na. Maraming salamat mga ka-art lover. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung kayo'y bago pa lamang. Hanggang sa muli.